ipag-pray po natin kasi po yung kapatid po ng ating anak po ng ating kapatid ay nag-launch po kami ng gawain para po sa mga young professional. Kasi po sila po yung mga magkakaklase ng college at nag-ano po kami ng gawain para po sa kanila. Kaya po ang gawain po ngayon sa Centella ay Monday tapos Tuesday. Kaya medyo busy po talaga, no? Nakakatuwa po yung ating mga inawit. Alaga pong very touching yung ating mensahe ng mga inawit natin kahit malapit na po yung Holy. Isa pa po kasi kaya po madalas po kami doon dahil mag-anniversary po yung inigan. Sabi nga nung aming LGU, medyo kinakabahan nga ulit ako dahil naibalita po kasi na ila-lockdown nung ulan yung Wawa Dam. No? Kasi po ngayon, yung dam po itinatayo doon ay malaki po pala yun. No? Pangalawa po pala sa pinakamalaki sa Pilipinas yung dam po na yun. Eh dahil hindi po sila nagbayad yung sa mga taong nasa puno, didisplitahan po na pasabugin yung dam. Kaya po nagplano po yung aming LGU na i-lockdown po yung mga tao. Kasi sa ngayon po, every Sunday, siguro ang mga pumapasok na tao ay nasa 3,000 to 5,000. No, kaya lalo po Sabado at Linggo, grabe po ang tao. Despite po wala na po gaanong tubig, no? Kasi yung dam na balikat ko po yan, operational na po yung isang dam. Nababawasan araw-araw yung tubig ko, natutuyo na po. Kaya siguro pag pupunta po kayo doon, hindi na kayo magbabaka, mga mabayo na tayo. Kasi magtuyo na po yung tubig. Pero ganun pa man, napakabuti ng Panginoon kasi yung gawain naman doon ay maayos. In fact, yung mga kapatiran nagagaling po sa bayan, no, papunta doon. Pag nilakad po yun mga isang oras lang naman. Pag mabilis-bilis ka, 35 minutes. Pero pag mabagal, isang oras mahigit. Pero gano'n pa man, hindi po nakakatuwa dahil yung pagpapala ng Panginoon, yung mga kapatiran doon ay yung willingness sila na maglingkod sa Panginoon, bagaman nagagaling dito sa bayan. Dahil yung iba pong mga kapatiran doon, nung itinalyo po yung dam, naapektuhan po talaga sila. Nawala yung kanilang kabuhayan, binayaran yung mga bahay, no, at sila po ay nawala na. Yung iba po ay napilitang bumili ng mga bahay sa bayan. Kaya pag Sunday, umakit sila para umating ng gawain. Kaya yan lang po. Kaya po pagpasaysang pagpamanin po ninyo na ako po ay madalas nawala. Kasi medyo sabi ko nga nakakaramdam na rin ng sakit ng tuhod. Pagka napapagod. Pero wag po kayo mag-alala, pagbaba nyo, pagpupunta kayo doon. Pagbaba nyo sa bangka, yan ako. No, ang problema, pag walang bangka, maglalakad po tayo. Pero walang sinabi doon sa nilalakad nila Brother Roy John, 8 hours to 14 hours. No, hindi naman gano'n. So bago po natin marinig ang salita ng Panginoon ngayong umaga, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na ibinigay po ninyo sa amin. Hindi po sapat, Panginoon, na kami ay narito every Sunday. Doon sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Sa pinapakita mo sa bawat isa sa amin. Yun po nais mo na kami ay makasama, Panginoon, palagi. Nawa yan po yung hangarin ng aming mga puso na kami po ay makapaglingkod
mensahe na maayag sa aming kalagitnaan. At patuloy namin inanyayahan ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, na siyang magbukas ng aming mga puso ng aming isipan. Maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo sa unang minuto. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang makikinig at patuloy na inaasahan po namin ang ibaran ng Espiritu na siyang patuloy ng magtuturo at magtututo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro yung ating mensahe ngayon ay medyo kakaiba. May pamagat po siyang ubus na. Pag sinabi kong tanong na ubus na, ano kaya yung nauubos? No? Nauubos yung pasensya. Iba madalas gano'n. No? Sa mag-asawa, minsan nauubos yung pasensya. Nauubos yung panahon natin. No? Marami pong mga katanungan na papasok sa atin. Maraming kasagutan ang maaaring mag-arise pag sinabing ubus na. Ano kaya yung nauubos? No? Dito po ay mababasa po natin ang mga talata. Makikita po natin sa John chapter 2 verse 1 to 10. Kaya may tanong po ay sabi, what do you do when your wine runs out? Kasi ito po ay mensahe patungkol sa first miracle na ginawa ng ating Panginoon. Noong time na yun ay nandoon ang Panginoon. Sabi ng John chapter 2 verse 1 to 10, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kanang Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Tinapos ang alak, ayan sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, nauubusan na sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong paunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na kabayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pagreliyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ang tubig, punuin niyo ng tubig ang mga kabayan, at pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon, at dalhin ninyo sa namamahala sa handaan. Dinanan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging anak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, una kong inihahain ay ang masarap na anak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, pinagpahuli ninyo ang masarap na anak. Dito po ay mapapansin po natin sa passage na ang Panginoong Hesus ay nandun sa kasalan. No? Sabi ko nga ba, pumupunta din pala sa mga socializing activity ng ating Panginoon. Dito mapapansin po natin na nandun po yung kanyang ina, nandun yung kanyang mga alagad. Bakit kaya nandun yung Panginoon? No? Paano siya nakarating doon sa kasalan na yun? I think siguro marahil ay kaibigan o kakilala ni Mary yung kinasal. O yung kanyang ina yung kinasal. At nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay maimbitahan kasama po yung kanyang mga alagad. Alam niyo po, kaya po naakusahan ng Panginoon na sumasalot siya sa mga matakaw, mga makasalanan. Kasi isipin mo, yung kasalan ay naandun ng Panginoon. At ang nakakatuwa po dito, yung kasalan po ito ay hindi po mayaman yung ikinasal. Siguro magtataka, yung pastor naman, bakit sasabihin hindi mayaman, ba't kilala kung kayo kinasal? Pansinin po natin sa isang kasalan, kapag ikaw ay pinakapos ng handa, I think hindi po
Wala kang malaking pera. No? Kasi tinapos po yung handaan, yung alak lang, kinulang niya. So, ibig sabihin, napaka-simple o hindi mayaman yung kinasal kasi meron pagkukulang eh. Meron kulang. No? And at that time, nandun ang ating Panginoon. Sabi ng kanyang nanay, anak, nagkukulang na yung anak. Isang nakakahiya po sa kasalan pag wala pong ang dami-daming nakapila. Imagine po natin ito, nakapila po doon sa ano ang puso ngayon, hindi na naghahanda sa catering, no? Halimbawa, kinasal si Salisa, no? At siguro isang milya po yung nakapila. Pagkatapos makikita mo yung kanin mo, isang kaldero maliit na lang, no? Alam niyo po kung gaano kalaki yung kaba doon sa kinasal na iniisip mo, makapapakain mo pa kaya yung ganito karaming mga tao? Di ba po ba? Masyadong ano yun, masyadong nakakakaba, masyadong intense po yun sa mga kinasal. Kapag nakita mo yung handa mo ay napakakunti na at nakita mo yung mga tao napakarami pang nakapila. No, ano kaya magandang damdamin natin? Abuti na lang nandun ng Panginoon. Kaya po alam nyo napakapalad nung kinasal na to dahil walang ibang silang iniimbit. Meron ba imbitahin mo ang Panginoon sa kasalan mo? Kaya sa isa, pag kinasal ka, unahan mo yung Panginoon. Imbitahan natin yung Panginoon. Kaya napakahalaga sa buhay natin ay nandun palagi, inimbitahan natin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Minsan po kasi nakakalungkot, pag mayroong malaking pasyon, nakakalimutan natin yung Panginoon na imbitahin sa buhay natin. Alam niyo po, nakakatuwa, ito pong ikinasal na ito na in-invite ang ating Panginoon. Napakadalang imbitahin sa ganitong mga pagkakataon ng Panginoon sa Bible po. No? Kaya nga po, hindi po mayaman ang nag-imbita sa Panginoon. Isang simpleng kasalan ang inimbita ng Panginoon. Kasi po yung mga mayayaman, no, napakadalang imbitahin ng Panginoon. At nung time na yun, naging guest ang Panginoon doon sa kasalan. Kaya nakakatuwa ang isang tao pag ang lagi, bukang bibig ng tao ng Panginoon, I think, lagi nang gustong guest ang Panginoon sa kanyang buhay. At kung dito mapapansin po natin, napakabalag ng babae, no? Nung kinasal. Ay sabi, nandun ang Panginoon, nandun si Maria, nandun yung mga alagad. Kompleto po sila. At ito po, nagkaroon ng malaking problema. Ang sabi, nauubos na po yung alak. Tatlo lamang po yung ating pag-uusapan ngayon. Sabi po sa amin, isang minagsahan, Pastor, minsan, isya mo lang ha. Kasi sa inigan, nakakaisat kalahating oras ako. Lalo pag may bawang silang pagkain, hinahabaan ko talaga. Sabi ko, ang haba ng biyahe ko, galing pa ako sa bayan eh. Kaya sabi po ng ina ng Panginoon, nung nakikita niya po, mayroong birthday ng kanyang nanay, na ang sabi niya, ano sabi niya? Nauubusan sila ng alak. Kaya sinabi ng kanyang ina ni Jesus sa kanya, nauubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, hindi na. Naku, nagkaroon pa ng problema. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong pangunahan. No? Pero sa totoo lang, hindi naman pinapangunahan eh. Binanggit lang niya yung bagay na yun. Dahil ultimo si Maria, di pala itong mga nagiinuman eh, wala nang alak. Hindi po inumin itong nakakalasing. So pwedeng mag-isip si Maria na sabi niya, anong gagawin natin? Sabi niya, Maria, lahat na sasabihin niya gawin niyo. Mapapansin po natin na hindi lamang nandun ang Panginoon bilang isang guest, kundi bilang isang anak ng tao. No? Ramdam na ramdam po ni Maria yung nararamdaman ng mga taong nandun na kung saan yung mga kinasal, maaaring problema sila
At nararamdaman po ni Mary yun, kaya sinabi niya sa Panginoon. Sabi niya, anak, nauubusan na sila ng ani. Sabi ng Panginoon, hindi pa ito yung panahon. Pero sabi ni Mary sa kanya, sinabi na kanina sa mga naglilingkod, gawin ninyo anumang sabihin nila. May mga times sa paglilingkod po natin, may mga bagay na dahil nauubusan na tayo ng maraming pagkakataon sa buhay, wala na tayong makita magandang pagkakataon. No? Wala na tayong makita. Meron pa kaya akong magandang kinabukasan. No? Ako kaya umapaabong pa sa nasa sadlakan kong hirap. Lalo pagka-utang mo, milyon-milyon ako po. No? Sasabihin mo, wala na akong pagkakataon mamayaran yan. Wala ka nang nakikita maganda. Pero dito, pansinin po natin si Mary. Sabi po dito, ano mang sabihin niya sa inyo, gawin ninyo. Mayroong hope, may pag-asa. Mayroong na isang iparating, no? Na mayroong isang Diyos na nandoon, mayroong isang guest na kayang gawin sa iyong buhay, yung pinakamahirap na sandali ng buhay mo, mayroong kang guest. Na pwede mo pagsabihan. Kaya sabi ng Panginoon doon, mayroong detalye. No? Sabi niya, may anim na kapaya na bawat isa'y naglalaman ng 20 at 30 galon. Sabi ganyan, punuhin ninyo. Mayroong detalye ibinibigay ang Panginoon. Minsan po sa buhay natin, binibigyan na tayo ng detalye ng Panginoon, pero ayaw pa rin natin sundin. Kasi nagmamadali tayo. Si Mary po nagmamadali, sabi niya, anak, marami kang mapupos. Gawin mo na. May mga times sa ganun po tayo. Natatawa po ako sa isang may sakit eh. Sabi niya, iinumin ko na itong gamot na ito para ako gumaling. Minsan ganun po tayo, di ba? Pag mayroon tayong sakit, kaya na-overdose ang marami kasi gusto ka lang gumaling. No? Ayaw dumano sa process ng buhay. Kaya dito, sabi ni Mary, sabi niya, sundin niyo lahat. Kung ano man yung sasabihin niya, gawin ninyo. Kung ano man yung mga bagay na mensahe na sa iyong buhay, gawin mo. Dahil alam ng Panginoon yung pinakamaganda para sa iyo. Kaya lang nga po minsan, nauubos yung ating mga panahon, nauubos po yung ating pag-iisip na ano ba ang gusto ng Panginoon sa aming buhay? Ano ba yung plano ng Panginoon sa aming buhay? Nauubos po yung ating mga sandali na tayo po yung nag-iisip. Tayo po yung nagpapatakbo ng ating buhay. Nakasentro po palagi sa ating sarili yung mga bagay na ginagawa po natin. Noong panahon na yun, hindi po iniisip na mag-asawa na maaaring maubos po yung anak na yun. No? Kasi sabi ng mga catering ngayon, ang galing ng catering ngayon, pag sinabi ng catering, diyan magpapakasal ka. No? At tanongin diyan, magkano po sa 150 person? Sasabihin po nung may-ari ng catering, magkano ba? 60,000 all in. Pero may pasobra ka ng baby dyan. Ang galing ng mga cater ngayon. Pag sinabi mong, sige, kukunin ko kayo. Yung pasobra na yun, mga kapatid, hindi yung santo pang gagamitin, kutsara lang. Pagkaan ng isa, kutsara lang ginagamit. Kasi yung pasobra eh. Kasi alam nila, yung inihanda nila, ganun lang talaga. Kaya lang, para makuha sila, ganun po yung system na ginagawa ngayon. So sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng ganun eh. No? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan may process, yung gagawin mo, pinapakita ng Panginoon. No, anong gagawin mo? Halimbawa, naubos na yung anak mo, katulad ng ginawa.
binata na yung ikinakasal. Anong gagawin kaya natin? Pag naubos na. Sabi po doon, number 1, find the source. Pag wala kang makita, no, nakaharap ka sa problema, anong gagawin ko? Nauubos na yung anak. Hanapin mo yung source. Hanapin mo yung pinagmumulan. Meron po kami yung bahay po sa mundo. Alam niyo, ang hirap po ng tubig, tubig ang mahirap. Meron po kami yung hose. At yung hose na yun, nakatusok po yan sa balon. Sabi ng ate ko nung nakaraan, naku, sabi niya yung aming balon, yung aming tubig dito sa campsite, sa Shadrach, sabi niya, hindi ko malaman bakit lumabo. O, sabi niya, lumabo. At ang sabi niya, nawala pa rin ng tubig. Alam niyo, nung pinuntahan, merong lalaki doon, no, na ang sabi niya, siya daw ang sugo ng Panginoon sa Jerusalem. Kaya pala nawala ng tubig yung buong campsite, ginukay po niya yung balon. Ginukay niya. At ang sabi niya, tinuro ko ng Panginoon dito pala may tubig. Hindi nga alam, talaga pong na may maraming mga nakatusok na hose. Eh, tinuntong niya ko yung mga hose, nakita niya yung source. Sabi niya, nandito lang pala. Alam mo, sa maraming problema na dumaan sa atin, hanapin mo yung source. Ano ba yung pwede kong gawin? Alam ni Mary yung source, si Jesus Christ yung source na panahon na yun. At alam ni Mary na hindi mapapahiya yung mga ikinasal dahil alam na gagawin ng Panginoon ng kanyang parte sa panahon na yun. So hindi po aksidente na nandun si Jesus Christ sa kasalan na yun ng Kana. Kundi talaga po inibitahan siya ng mga taong ikinasal. Kaya nga po yung okasyon ng buhay natin, hindi lamang okasyon ng buhay, kundi yung araw-araw na pamumuhay natin, palagi natin imbitahan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi siya po yung source ng buhay natin. Tingnan po natin, minsan kasi yung source ng buhay ng maraming Pilipino ngayon, lalo pag may business ka, small business, ang source na tinitingnan po ng marami ngayon ay yung mga Bombay. Sabi na ating government, kailangan ng mga Pilipino bigyan ng microfinance. Alam, sabi ng mga Pilipino, mga negosyante maliliit, napakahirap umutang sa microfinance. Sa Bombay, pagbigay mo, pag sinabi mo, pautangin mo ako ng 50,000, ibigay sa'yo ng Bombay yan. Pero pag sa microfinance, sabi nila, ang daming pipirmahan, mangangawit ka. Bago kalapasan ng pera, yung Bombay, pinakamagandang source ng pera. Kasi bibigay ka agad kung ano yung gusto mo. Sa atin, ang Panginoon ang source ng ating buhay. Ang Panginoon ang source ng ating paglilingkod. Pero ang dami-dami po natin hinahanap sa buhay. Ang sabi po ng Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kalungan at handang saklolo kung may kabuluhan. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon doon. Sabi niya, ang Diyos ang ating lakas at kalungan at handang saklolo kung may kabuluhan. Nangangako ang Panginoon. Kung ang source ng buhay mo ay ang Panginoon, ang Diyos ang source ng buhay mo, hindi ka na kailangan maghanap. Kasi ako na yun. No? Anong gagawin ng Panginoon? Kanlungan hanggang sa klolo kung may kabuluhan. Meron po ako mga kausap na mga kabataan na kahapon dahil umakyat kami. At sabi nga nila, Pastor, sa tingin mo, sabi niya, sa darating ng mga panahon, yung trend ngayon ng mga kabataan, saan kaya papunta?
hindi nakilala ng kabataan ngayon ang Panginoon sa kanilang buhay, papunta sa kapahamangan ng maraming mga kabataan. Natutuwa po ako sa kanila kasi mga 27. Sabi ko, pwede na kayo mag-asawa, 27, 26. Sabi niya, Pastor, di namin may enjoy ang buhay pag nagkasawa na kami. Gusto namin i-enjoy yung buhay namin ngayon. Sabi ko sa kanila, hindi nyo pwedeng ma-enjoy yung buhay lang sa ganito. Kailangan magkaroon kayo ng relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya yung source. Kailangan natin hanapin. Dito mapapansin po natin, alam na alam ni Maria na ang kanyang anak ang source ng problema sa panahon na nauubos yung anak niya. Kaya bagaman hindi niya binigyan na instruction yung Panginoon na sabi niya na nauubusan na sila ng anak. Hindi na may nilutusan yung Panginoon. No? Pero mayroong pagpapahalaga ang Panginoon doon sa okasyon na yun at doon nagpapahalaga ang Panginoon sa mga taong nag-imbita sa Kanya. Ginawa niya yung isang bagay na alam niya na ikasisiya ng marami. Alam niyo po, kasalan na yun eh. Hindi naman ganun kanamin tao. Unlike nung magpakain siya ng 5,000, nakita ng mga tao yung miracles na yun. Pero yung ginawa niya sa kasalan ng anak, ilan lang yun. No? Ilan lang katao yun. Pero ginawa ng Panginoon yung pinaka-the best na kaya niyang gawin because He is the source of everything. Siya po yung source ng lahat. Pangalawa po, ang sabi po dito, learn the discipline of waiting. No? Kailangan matutunan natin yung disiplina ng pag-aantay. Minsan dyan tayo, ako, sabi nga ni Brother Rodel lagi, pagka gusto sabi ni Brother Rodel na magkano sila Mr. Big na yun, papasukin mo sila sa department store. Ako, ganun din po ako. Ang hirap mag-antay. Tapos yung kasama mo, sabi niya, bibili ako ng damit, kain mo ako. Sisimula yan doon sa pinanggalingan nyo. No? Iikot niya, no? Mga isang oras kalahati. Pero doon din yan babalik. Kung ano sinukan niya, doon din yung kukunin. Iniintindi na lang namin yung mga babae. Kasi nga sabi ni Lord, learn the discipline of waiting. Tignan mo po, dahil si Mary, yung heart niya ay tao, sabi niya na nauubusan na sila ng anak, although wala siyang sinasabi. Ay sabi ng Lord, babae din lang, hindi pa ito yung oras ko. Meron na akong time. Mahalaga sa Panginoon yung oras. Kasama sa pagdisiplina ng Panginoon yung oras sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kasi tayo mahilig tayong magmadali. Opo, meron mga tao ganito eh. Halimbawa, ako, yung asawa ko, minsan ganyan yan eh. Mga karpintero ako. May gagawin ako sa bahay, siyempre pag nagkarpintero ka, meron ka mga sukat, meron kang level, sasabihin ng asawa ko, ipako mo na yan. Pinag-aaralan ko pa kung ano maganda, ipako mo na yan. Wala po hindi po learn ng disiplina para mag-antay. Pero mahalaga sa Panginoon yung pag-antay. Kaya marami pong nagkakamali sa buhay dahil walang disiplina sa buhay. Walang disiplina na mag-antay. Naalala ko yung kwento ni Brother Rodel. Dapat marunong tayo mag-antay. Huwag natin pinapangunahan ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ang Diyos ko ay may time frame. Sabi po ng isang kapatiran, naku, Pastor, napakatagal na. Ang tagal-tagal ko nang inaantay na maging Kristiyano, itong asawa ko, gusto ko nang pukpukin ang Biblia hanggang ngayon ay tumanggap sa Panginoon. Pero almost 20 years na inantay niya maging
maging mananampalataya ka ng asawa after 20 years. Mas malabo pa yung asawa niya kaysa sa kanya sa Panginoon. Ang tagal, no? 20 years. Alam niyo po, si Joseph the Dreamer, nung siya po ay tawagin ng Panginoon, ang dami ng pinagdaanan. He was 14 years old pa lang noon. Nung siya po ay balangin na patayin ang kanyang mga kapatid, ibinenta hanggang sa mapunta sa Egypt. No? At pagkatapos sa Egypt, siya po ay nakulong. He was 17 years old at the time nung siya'y makulong. Plus, ang sabi, di ba kaya siya naging governor dahil nung makulong siya, meron nakulong doon na panadero at yung tagatimpla ng alak ng hari. At ang sabi niya, nanaginip kami, pinaliwanag yung panaginip. Bumalik yung tagatimpla ng hari ng alak, yung panadero ay pinubutan ng ulo, dinitin. Bago naalala nung tagatimpla ng alak is 3 years. Bago na naalala nung managinip yung pero, sabi niya, nanaginip ako, walang makapagpaliwanag. Naalala ngayon nung tagatimpla na, meron pa na akong nakasamang nakakulong. Na nung kami managinip ay pinaliwanag sa amin. It's almost 3 years ang nakalipas. Kaya po naging governor si Joseph the Dreamer for almost 20 years na nag-antay. So, ang haba na pag-aantay. Ngayon, minsan sa atin, marami tayong ginagawa sa buhay natin na dapat matutunan po natin yung pagdidisiplina sa pag-aantay. Kaya marami pong resulta ng buhay ngayon ng mali dahil po yan, hindi natutunan yung disiplina sa pag-aantay. Totoo po yun. Si Sarah po hindi nakapag-antay. Nasabi ni Sarah kay asawa niya, kay Abraham, sabi niya, Abraham, parang patay na ako eh. Ikaw naman, wag 100 years na. Wala pa rin tayong anak. No? O ito yung remedyo ko, sibingan mo yung aking alila si Agar. Di po ba ganun na nangyari? Pero pangako sa kanila ng Panginoon, gagawin isang dakilang bansa si Abraham. Kaya lang sabi ni Sarah, apakatagal nun Abraham. Mga anak pa ba ako ito? Matanda na ako. 90 years old na ako. Ang sabi niya, ito sipingan mo para magkaroon tayo ng anak. Kasi at that time, kung kaalipin ka, pag-aari ka nila, hindi ka pwedeng magreklamo, kahit patayin ka nila, walang value yung buhay mo. Sabi na, anakan mo si Hagar. Ginawa po nila yun dahil hindi nila natutunan yung disiplina sa pag-aantay. Ilang taon na lang eh. No, magkakaanak na sila. Alam niyo po, anong pinakamalaking problema ngayon ng Israel? Yun pong Arab nation. Yung mga lahi ni Ismael, yan po yung mabigat nilang kalaban ngayon. Because hindi po nila natutunan ang pag-aantay. Yung discipline of living. Yung mga Israelita, bakit po sila hindi nakapasok sa land of promise? At dapat 40 days and 40 nights. Kasama dun sa pagreklamo, hindi nila natutunan na mag-antay. Lagi silang nagagalit kay Moses. Wala yung patience sa kanila. Ano nangyari? Hindi sila nakapasok sa land of promise. Pag hindi po natin natutunan yung discipline of eating, darating ang panahon, kasabihin natin, sayang yung aking pag-ibig. Sayang yung 20 years, 30 years, hindi natin napakinabangan. Nasabi po ng Hebrews, sabi niya, kung sana naranasan nila yung unang kapahingahan, wala na sanang kapahingahan ulit na ginawa ang Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon doon, sabi sa Hebrews, kapag narinig ninyo ang tinig ng Panginoon, it is the day of salvation. Ano po ang sabi ng Psalms? Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas.
Kahit mga piling kapal, hindi siya nagagalang. Ngunit sa may pagkatapos, kasiyahan niya labis sa kanilang nagtiwala sa matatag niyang pag-ibig. No? Alam niyo po, pag marunong tayo, we learn about discipline of waiting. Kahit ano dumating sa buhay natin. No? I'm welcome. Ako po, sabi ko, umaasa pa rin ako dun sa coaching na mamong sa akin. Basta sabi ko, pag dumating ang panahon yumaman ko. Kasi sabi nga, Pastor, pag ako yumaman, bibili kita ng kotse. Minsan, maganda po yung pangako eh. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa siya yumayaman, kaya hindi niya mabili-bili yung kotse pangako niya. Ang Panginoon, pag nangako, may kakayanan gawin yung kanyang pangako. No? At tapat siya doon sa kanyang pangako. Meron po kasing tao na nangangako na, ibibili kita ng kotse, kasi wala siyang kakayanan bumili, pero tapat naman yung pangako niya. Di ba? Meron namang, may kakayanan naman, hindi naman tapat sa pangako. Di ba? Pero ang Panginoon, pag nangako sa atin, kaya niyang gawin, at may kakayanan siyang gawin. Yung mga pangako na binitawan niya sa atin. Kaya ngayon, still waiting ako. That someday, sabi ko, yayaman ng tao ito at ibibili niya ako ng kotse. Baka nga tumatayo sa loto yun, parang mabili yung kotse. Pangatlo po, ang sabi, obey God's instruction. Paano ba ako sumusunod sa instruction ng Panginoon? Alam niyo po, sabi doon, mayroong mga tatayan na yung ginagamit dapat sa pangliliyon. Yung sa Israel kasi, pag pumunta ka sa nila, pag-enter mo sa bahay, mabugas ka ng paa. No? Kasi sa atin, walang ganun. Alam niyo po, pabalik ka sa atin. Pag sa atin, dito sa Pilipinas, pag-enter mo sa bahay, at pagkatapos minamap mo yung dinadaanan niya, ikaw yung pinakamasamang tao. Di ba? O meron po sa amin yan. Namatay na nga po, pero ang ugali po nila, pagpasok mo sa bahay, sinusundan ng basahan yung paa mo. Di ba, bait? Yun po ang hindi pinakamagandang ugali ng isang Pilipino. O yung, ano ba tawag ko sa taong gano'n? Matikuloso? O, isipin mo, meron po niyan. Yung, naku, sabi ko sa inyo, naranasan po namin yan. Pagpasok mo sa bahay, hinahabol ng pasahan yung tao. Pati po yung TV na yan na sisilip lang gano'n, siguro iba sa atin nakaranas nun. Tapos, jealousy yung bintana, pagkalutik, sarado. Meron po kami mga gano'n ng araw. Sabi ito, obey God's instruction, napakahalaga po nito. So kaya sabi ni Maria, gaano kahalaga to? Sabi niya, lahat na sasabihin niya, sundin niyo ha. Kasi alam ni Nelly na mahalaga yung instruction na ibibigyan yung Panginoon sa atin. At ang bawat isa sa atin, naghihintay tayo na instruction ng Panginoon na gagawin na para sa ating paglilingkod, para sa ikapagtatagumpay natin. Kaya nga sabi ng Philippians, tayo pag nag-enlist tayo doon sa track race, mayroong disqualification po yan. Naalala ko nung kami mga kabataan pa kasi laki nga kami ng sport center sa Marikina at that time. Hawak po kami ng Governor ni Siguro Rodriguez noong time na yun. Tumatakbo-takbo dahil nga para makakuha ng scholarship sa pag-aaral. Ako naman, nag-volleyball player po ako sa Marikina. At kasama po yan sa training na ikaw rin magdadali ng alas 3 pa lang na madaling araw. Alam niyo po, sayang po, panahon po noon, ang tawag po dyan ay hindi po, ano ba tawag ngayon dyan? Yung istraan niya yata, ano?
Sa DINA, yung Southern Tagalog Athletic Association na ngayon eh. Dati po yan ang tawag Gintong Alay. Sino nakaabot po Gintong Alay? Si Lydia de Vega. Yan, panahon ni Lydia de Vega, ang tawag po ay Gintong Alay. Yan po sa Sports Center ay kalaban po namin ang kay Adelina Rodriguez dito sa Quezon City. Alam niyo po, sayang, no? Meron kaming runner. Kasi ang kalaban namin noon, sila Lydia de Vega, sila Renato del Prado. Kami-kami naman magkakasama, sila Elma Moros naman dito sa Rizal. Natalo po kami dahil sa disqualification. Kasi hindi mo sinunod yung staff, hindi ka masunod eh. Kahit anong plano ng Panginoon maganda sa buhay mo, pag hindi ka nag-obey sa God's instruction, hindi pa rin gagawin ng Panginoon yung kanyang bahagi para gumanda yung buhay mo kasi hindi ka sumusunod sa God's instruction. Kaya napakahalaga po yung instruction eh. Naalala ko yung aking pamangkin ni Sir Gemma na pumasok po sa Asia Privilege. Dahil hindi po marunong sa instruction, sabi sa kanya nung kanyang ahente, samahan mo ako at tayo magti-deliver ng beer. Dito po sa Camelot Hotel, nag-deliver po ng beer. Palibasa, hindi po niya nabasa yung instruction. Nung mailagay po niya yung beer doon sa elevator, sa bagay elevator, bigla pong nagsara. Ay natakot po siya. Kasi first time na nakasakay sa elevator, tumakbo po siya pabalik. At yung ahente po niya, mga 5 oras na nag-aantay, sabi na, ano kanya nangyari doon sa aking pahinante, bakit wala? Nung magkita po sila, sabi po ng ahente, ano nangyari sa beer na i-deliver mo? Hindi, sabi niya. Bakit? Sabi niya, nung ipinasok ka niya doon sa maliit na kwarto, biglang nagsara. Alam niyo po, pabalik-balik na 5 oras po yung beer doon sa bagay sa elevator. Kasi hindi niya alam pindutin. No? Hindi niya alam buksan. Pagka hindi mo alam yung isang bagay, hindi magiging beneficial sa'yo. Tama po ba? Hindi magiging beneficial sa'yo, hindi beneficial sa'yo pagka hindi mo alam yung isang bagay. Halimbawa, kami nung nakaraan, sabi ni Sir Gemma, hindi nagamit ko kasi yung lamesa pag ako ay nag-online. Yung kabayuhan namin, kabayuhan na pinapatong po. Sabi niya, bibili kita ng lamesa. Bumili po sa online ng lamesa. Pagdating po sa amin, sabi ko, bakit napakaliit naman ang lamesa mong binili? Kasi ganyan lang po, anak. Yung pala, hiwa-hiwala yung lamesa. At nung tinignan ko po yung lamesa, puro inchik ang nakasulat. Magtatatlong araw na hindi ko pa nabubuo yung lamesa. Kasi sabi ko, parang may gumagawa ako yung seller, takot ako may kulang. Kasi kung sa drawing, meron pong hawakan, wala yung hawakan. Meron ibang tornilyo, wala din po yung tornilyo. Alam niyo po, sabi ko yung sa lamesa na, tinabi ko na ako, sabi ko, sayang yan itong lamesa kong binili. Hindi mapapaan ba? Hindi ko alam hindi ko mabasa yung instruction eh. Kasi inchik eh. Munti ko lang hanapin si Brother Jaime, baka marunong mag-inchik si Brother Jaime. Papabasa ko sa kanya yung Sabi ko sa uli-uli nga, huwag kang bibili ng lamesang Chinese ang nakasulat. Hindi mabuo. Kaya hindi mo magbibenepisyo eh. Pag hindi mo kayang sundin yung instruction ng Panginoon, hindi magiging beneficial sa'yo yung gusto mangyari ng Panginoon. Alam niyo po, hindi magkakaroon ng masarap na alak kung hindi sumunod yung mga tao yun. Hindi nakapag-perform ng miracle ang Panginoon kung hindi masunurin yung mga tao nandun. Kaya sabi ng John chapter 14 verse 58, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Mahalaga yung pagsunod, mahalaga yung pagtupad, mahalaga yung alam mo, yung instruction ng ating Panginoon. Nakakagawa ang Panginoon ng himala sa buhay natin kasi tinitingnan natin, sinusunod natin kung ano yung nais gawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga po ang sabi ni Elijah,
Elisha, sabi ni Eliseo kay Elijah, sabi niya kay Elias, hindi ako ihiwalay sa iyo hanggat hindi mo sinasalin sa akin yung anointing mo. Hanggat hindi mo sinasabi, hanggat hindi mo binibigay sa akin kung paano mo hinahati yung Jordan River. Tingnan po ninyo, napakahalaga kay Elisha yung anointing, napakahalaga sa kanya yung instruction ng Panginoon. No? Sa atin dapat bilang mga Kristiyano, mahalaga pa sa atin yung instruction ng ating Panginoon. Nasusunod ba natin, na-obey ba natin yung instruction niya? Kasi kahit anong gawin na gusto ng Panginoon na gawin sa buhay natin, pag hindi natin sinusunod yung instruction ng Panginoon, sayang yung mga bagay na gusto mong gawin na sa atin. Gusto tayong pagpalain ng Panginoon, pero hindi naman natin masunod yung instruction niya. Ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa Psalms, delight yourselves in the Lord and He shall give the desire of our hearts. Sabi doon, ang instruction ng Panginoon, magpakaligaya ka sa akin. Iba yung kaligayahan mo. No? Hindi niya maibigay sa iyo yung nasa ng puso mo dahil iba yung kaligayahan mo. Maligaya ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Maligaya ba ang Panginoon sa ginagawa natin paglilingkod? Ikaw ba? Ang gusto ng Panginoon is beneficial na paglilingkod. Dito na po tayo sa conclusion. Ito po yung pinaka maiksi lang, no? ng preaching. Sabi po dito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called. Sabi ng Philippians, tinawag tayo ng Panginoon to win the prize na inihanda sa atin ng Panginoon. Pangalawa, sabi, in this race that we run, it doesn't matter how we started the race, but how we will end it. Continue our race. Mahaba pa yung ating tatakboy at walang sino man sa atin ang dapat sumunod. Dapat hindi po natututunan ng marami sa atin ang pagsunod. Meron po kaming bisita nung dito. Mga kabataan po ito. Marami po may umaatin doon sa Sintelia. May mga umatin, mga kabataan po. Kasi yung mga in-invite po nila, yung mga kaklase nila ng college. Sabi nila, Pastor, sabi nila, noong time po kasi na yun, may inaatinan po kami mga church. Pero dumating yung time nung mag-college kami, hindi po kami nakapagpatuloy. Sabi ko, ito yung time. Na yung buhay ninyo ay i-direct nyo sa Panginoon. Alam mo, sabi ng isang batang babae, sayang po yung panahon na hindi ko nakapaglingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, sisikapin ko sa mga panahon na darating, maglilingkod ako sa Panginoon. Tagal po namin nag-usap, at ay sabi ko sa kanila, yung buhay na ibibigay mo ngayon sa Panginoon, kahit kailan hindi yan masasayang. Mga kapatid, sabi nga mahaba pa yung takbuhin natin. Hindi mahalaga sa Panginoon kung paano ka nagsimula. No? Ang pinakamahalaga sa Panginoon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, nahanyan tayo, nag-ilingkod tayo sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon ngayong umaga ito at